Itinuturing pa rin ng Philippine National Police o PNP na generally peaceful ang ginanap na trillion peso march kahapon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang mga nangyaring kaguluhan ay maituturing lamang na isolated case. Pinuri nito ang mga pulis na nagbigay ng katiyakan para mapanatili ang katahimikan sa nasabing rally. Base sa pagtaya ng PNP, naaabot sa higit 60,000 ang mga protesters ang lumahok sa buong bansa, kung saan 33,700 dito ay nasa Metro Manila. Nakatingin kami sa iyo. Ito ang mensahe ni Kapamilya Star Vice Ganda at hinamon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin at ipakulong ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Binigyan diin ni Vice Ganda ang panawagan para sa tapat na pamahalaan sa gitna ng maanumalyang flood control projects. Siya ay kabilang sa libu-libong Pilipino na nakilahok sa protesta sa People Power Monument kahapon. Ang sanay mapayapang protesta ay naging marahas nang ang mga kabataang kasama ay nanggulo. Sinunog ang Sogo Hotel. Sinunog din ang ilang mga sasakyan habang tinangay ang ilan. Bukod dyan, pinagbabaton ang mga matitigas na ng Marcos resign at Nepal na. Pahiwatig na tularan ang nangyaring magulong protesta sa Nepal na nagpatasik sa kanilang Prime Minister. Nagkagulo rin sa Ayala Bridge kung saan nakasagupa ang mga marahas na rallyista, ang mga pulis. Kumalat sa social media ang larawan ng isang pulis na pinagtutulungang bugbugin ng mga nakaitim at naka-t-shirt na kalahok na sa rally. Ang t-shirt ay may tatak na logo ng CPP-NPA. Isang container truck ang sinunog. May isang reporter ang tinamaan ng bato sa ulo at ngayon ay nasa ospital. Ayon sa PNP, kabilang sa mga rallyista sa kaguluhan sa Ayala Bridge ay mga kabataang may edad 15 pababa. Walang pinatawad dahil maging ang mga halaman sa tabi ng establishmento ay pinagdadampot para lamang maibato sa mga barikada ng pulis. Isinisi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang maliwanag na anomalya sa flood control sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang maganda rito ayon sa kanya ay nabisto sa panahon ni Pangulong Marcos. Ayon kay Soto, nagsimula ang flood control anomalies noong 2016 hanggang 2022 kung saan presidente si Duterte. Sigaw ng mga taga-suporta ni Duterte, ang katiwalian sa flood control ay nangyari ng maupo si Speaker Romualdez at Congressman Zaldico. Anila malinaw na tuta ni Pangulong Marcos si Soto.